Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. Mainit po pa rin, kaya lang yung background wala na po yung mga sinampay, mga kahon po mga kababayan ko. Dito ako sa bahay ng ate ko, na malapit-lapit na rin, alam niyo na. Mga kababayan ko, mga titos, mga titas, yung mga nagbabiyahe, yung mga OFW particular mga kababayan ko, kasi medyo pag-ingatan natin ang ating lumang passport to kaya wala ito kahit mapunit to. Iingatan po natin ang mga passport natin kasi konting punit lang po, maski 0.001 na punit, maki-question na po yan ng maybe sa counter o sa immigration mismo, sa mga airlines po, kasi may higpit po pinagbabawal talaga. Dapat ang passport po is malinis po, wala pong mga tampered na mga bagay mga kababayan ko. Katulad nito, noong pa ito, maliit po ito, naka-stapler po. Ngayon po, ang ginagawa na lang ng mga airport po, sa mga immigration, sticker na lang nilalagay. Inapunta kami sa HK, sticker po. Yung parang, yung pinakatatak po yung mga kababayan ko. Ito kasi mayroon isang senior citizen na hindi pinasakay ng aeroplano po dahil yung passport po niya is may punit po. Maybe siguro konti lang, mga 1% o 2%, bawal pa rin po yung mga babayan ko. Kasi po ang passport natin ay pag-aari po ng gobyerno. Sa atin lang po ito, nakapangalan sa atin, pero pag-aari po ng gobyerno po ito, yun sabi nila. Kaya pakinggan nyo po yung balita. Kasi nakakaawa rin. In the first place kasi dapat, doon pa lang sa counter, hindi na binigyan ng boarding pass. Binigyan kasi ng boarding pass, kaya nagpursige yung senior citizen o yung kung marami sila. Ito yung video mga kababayan ko. Citizen dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Duda ng kapwa na matanda, sinadya ang nangyari. Dumipensa naman dyan ang mismo. Mga kababayan ko, in fairness naman sa mga airlines dyan mga kababayan ko, baka naman, kasi meron daw usong, di ba may laglag balagang, bumalik na naman daw. Yung punit passport, medyo ako dyan, hindi naman siguro gagawin ng mga yan, ng mga airline companies. Nasa atin po yan, kumbaga, pangangalagaan natin ang ating passport. Minsan kasi, kunyari, may visa ka na, alam mo na, US visa, ay ito, may US visa ako. Ito, medyo napalakas ang napunit po ng konti. Na yon? Red flag na po yun. Pakinggan nyo ulit. Airline. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Sa viral na social media post, ikinuwento ni Diana Natividad ang anyay malabangungot niyang naranasan sa NAIA. Sa kwento niya, pumila sila sa check-in counter ng Cebu Pacific para sa kanilang flight papuntang Bali, Indonesia. Pero nakita ng ground staff ang maliit na punit sa passport ng kanyang amang senior citizen. Sinabihan siya ng ground staff na kailangan pala itong ikonsulta sa immigration ng Indonesia. Nang magtanong pa raw sila sa staff kung ano ang problema, pabalang daw silang sinabihan na kapag basta na lang sila ay mali naman po yung pabalang. Pasahero po yun. Customer po yun. Pwede siguro i-explain na lang, ma'am, sir, hindi po pwede po ito. Kasi po, may punit po yung passport po. Pinagbabawal po sa ating batas po na pag may punit po or may sulat man lang ang yung passport na unauthorized na nakalagay na siguro may konting guhit ng ballpen, bawal po yun. Doon pa lang dapat sa counter, hindi na binigyan ng boarding pass. Ayun, tuloy, pumunta siya sa immigration na. Pinayagan naman ng immigration. And then, pagsasakay na, doon sa ground, pinigilan siya mga kababayan ko. Ang sabi ng ground crew ng Cebu Pacific, pwede namin kayong bigyan, kaya lang, ilang linggo po akong walang trabaho, mapapakain nyo ba ang aking pamilya? Yan ang boarding pass, 2 linggo siyang masususpinde at wala itong ipapakain sa kanyang mga anak. Yun. Habang naghihintay, isa sa mga kasama niya ang nagpunta sa counter ng mga PWD at senior citizen kung saan nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot din sila sa immigration. Pero nang pasakay na sa eroplano, hinarang sila ng ground crew ng airline at sinabing hindi maaaring makasakay ang kanyang ama. Ayon sa Cebu Pacific,
hindi totoong sinadyang punitin ang passport. Hindi. Kinuhanan daw nila ito ng picture at mismo ang immigration na ng Bali ang nagsabing hindi nila ito matatanggap. Ayun. Nagpaalam lang daw ang grupo Ayun. Pero, in the first place, bakit nga binigyan ng boarding pass? Dapat doon pala sa counter, ma'am, sorry po, hindi po pwede. O, tinan mo, nag-assume sila na, ay, makakasakay kami kasi may boarding pass eh. Di ba? Siguro pareho may mali rin siguro. The passenger and yung pinaka-airlines mga kababayan ko. O, totoo naman, mahigpit talaga ang mga airline company. Kaya ako yung passport namin, pinag-iingatan namin eh. Ito, mga lumang passport pa to. Ayan o. Kasi ang passport natin medyo yun eh, konting lang, baka mapunit yun ng konting-konti lang. Maski gapiranggot na punit. Iingatan nyo kasi hindi kayo pasasakay mga babayan ko. Inuulit ko, yung mga magbabiyahe, yung mga OFW, lalong-lalo, iingatan nyo. Ilagay nyo sa, tawag dito, yung sa plastic. At wag na wag nyo ilalagay sa likod ng bulsa nyo po, ang passport nyo po, maski may plastic po yan o wala. Si malulukot yun eh. Di ba? ground staff, nakakain sila. Pero pumunta pala ang mga ito sa kabilang counter, kung saan hindi nakita ng ground crew ang punit. Kaya nabigyan sila ng boarding pass. Maaari raw lumampas sa 300,000 pesos ang babayarang penalty ng airline sa Indonesia kung nakalusot ang punit na passport. Ganun pala. Bali is a really strict station when it comes to passport and its condition. Kahit lumusot pa sila sa Philippine Immigration dito, Okay. pero yung Bali Immigration, hindi naman, Ngayon. sinabi ng Bali authorities, not okay to board. Okay. We will not board the passenger. Ayun. Sinusubukan ng airline na hanapin si Diana Natividad Ang mangyayari doon, A to A siya kasi pinasakay siya ng Cebu Pacific, may punit pala yung passport niya. O di airport to airport siya. O sayang yung pamasahe mga kababayan ko. Kaya basta i-check nyo mabuti mga kababayan ko. Or dili kaya, kunyari pag may nakita na kayong may punit sa passport nyo, ipapalitan nyo kaagad sa DFA. Dito sa bayan natin, sa diyan, marami sa mga mall, pwede nang papalitan ng mga passport nyo eh. Iingatan nyo, baka nandun yung visa nyo. Pag ang visa nyo may punit, delikado yun. Lalo na pag US o kaya mga Schengen visa. Iingatan mga kababayan. Huwag kayong kasi laging sinasadya yan, modus yan. Maybe maaari pa ang laglag bala kasi may napatunayan na yung tatlong opisyal ng screening security screening to talagang pinaltan o tinanggal ata ng isang sekretary kasi medyo nagplanta di umano. pero hindi pa ito sumasagot sa kanila. Paalala ng mga otoridad, ingatang huwag mapunit, matupi o malagyan ng anumang sulat o mabasa ang mga pahina ng passport. Ingatan talaga. Kung magkakaroon man ng sira ang inyong passport, agad itong papalitan sa Department of Foreign Affairs. Yun. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. O yan medyo mag-iingat kayo, i-double check nyo parati ang passport nyo. Kaya kunyari, may biyahe kayo sa itong darating na June. Tapos itong Mayong to, nakita nyo, ay may punit. Papalitan ko na kaya ito kasi mahirap na, di ba? Kung di kayo pasakayin, importante ilakad nyo. Ito mga kababayan ko, ipinagbabawal to yung staple yan, may staple. Ngayon, huwag kayong papagi stapler. Sticker na mga kababayan ko, kaya pag-ingatan na ating mga, parang pinaka-national ID natin itong passport na to di ba? Pag may nakita silang punit, pasensya na lang. Hindi kayo pasasakay kasi yung airlines, mapipenalize. Narinig nyo, 300,000 ibabayad ng airlines kung pinayagan. For example, pinayagan nga ng Indonesian immigration, sisingilin naman ng Cebu Pacific, malaking halaga yung 300,000. Saan ibabawas yun? Salary deduction dun sa ground crew. Basta ingatan nila mga babayan ko. Shoutout muna tayo si Ate Ruby Vlog. Nakita ko na naman yung listahan ko. Cherry Puppies Adventure, si Oxy Stop, Sinjin Vlog Official, sino ba to? Si Michi, Tiger Pit, si Tugang,
si EB OFW Mixed Vlogs, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, si Coach MB, ayan sila Simply Grace, Nanay Eva TV, Jovan de Motorista, si Kim, and then si Principal Kim, Mayang Vlogs, Chabs, si Eldong SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, si A Heart Purple, si Evelyn Official ng Macau, Junito Marinado, si Myra T. Sanchez, si Smiley Face Channel, si Cecil Bacus, sino pa ba? Si Kapango Vlog, si si Mirna Alcantara, mga kababayan ko. Sino pa ba wala dyan? Si Angel Mixed Vlogs, nasa Canada na, swerte, no? Sino pa ba? Si Beth Pilapil, and then si Ella Kimo, asan ka na? And then si Angie ng San Francisco. Wala na. Si Charles Lumawig, mga kababayan ko. Wala na ba akong nakalimutan? Yun lang mga kababayan ko, ha. Inuulit ko, pag-iingatan ang ating mga personal na mga belongings. Particular, maybe, yung wallet, yung passport, yung ticket. Diba? Kasi pag nagbo-board tayo, kasama rito yung boarding pass. So, iingatan nyo. Ilalagay nyo sa magandang na bag. Ako, ang lalagyan ko ng passport yung parang maliit na plastic envelope. Noon, talagang, huwag yung parati hawa ka ng passport nyo. Ano ba? Hindi kayo nagsasama tingnan ng passport nyo. Kaya, ingatan nyo mga kababayan ko. Paki-subscribe lang at saka paki-like po, at mag-iingat po kayo. Salamat. Bye. Wala na akong nakalimutan, Bye.